Sa mga balitang pambansa, nahuli na sa Indonesia ang sinibak na Bamban-Tarlac mayor na si Alice Go. Mag-aalauna ng madaling araw kahapon nang maaresto si Go sa isang hotel sa Tangerang City sa Banten Province. Hindi yan kalayuan sa Jakarta kung saan siya huling na-monitor. Mapapansing nagpaikli ng buhok si Guo. Natunton ang dating alkalde sa pakikipagtulungan ng Philippine National Police sa Interpol at mga pulis sa Indonesia. Sa ngayon, nasa kustodiya siya ng Indonesian Police. Nakausap din mismo ni PNP Chief General Romel Marbil si Guo sa pamamagitan ng teleconference. Magpapadala ng NBI agents at DOJ prosecutor sa Indonesia. Oras na may uwi sa bansa si Guo, idediretso siya sa tanggapan ng BI o ng Bureau of Immigration para sa booking procedures gaya ng ginawa kay Sheila Guo at Pogo Incorporator na si Cassandra Ong. Dadalhin din siya sa Senado kung saan siya may arrest order. Samantala, muli namang nagbabala ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mananagot ang sinumang tumulong na makatakas sa bansa si Alice Go. Bukod nga sa sisibakin, kakasuhan pa raw ang mapapatunayang nasa likod ng pagtakas ng mayora o ng suspended mayor. Labag daw ito sa batas at sa interes ng bansa. Tiniyak naman ng Pangulo na dadaan sa tamang proseso ng batas ang sinibak na alkalde. Nagpasalamat naman ang kampo ni Go sa ligtas sa pag-aresto sa dating alkalde. Welcome development daw ito para masagot ng kanilang kampo ang mga alegasyong ibinabato kay Alice Go. Patuloy na nagpapaulan ng habagat at buntot ng bagyong Enteng sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng Typhoon Yagi sa layong 480 kilometers sa Kanluran, Hilagang Kanluran ng Lawag City. May lakas ito ng hangin na 175 kilometers per hour at bugsong aabot sa 215 kilometers per hour. Kumikilos ito pa Kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Dahil dyan, asahan po ang maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Habagat naman ang magpapaulan sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Makararanas din ng panakanakang pag-ulan ng Metro Manila, La Union, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro, Northern Palawan at natitirang bahagi ng Central Luzon. Ramdam din ang epekto ng habagat sa Quezon, Marinduque at Romblon. Wala pa ring pasok sa ilang lugar sa Luzon dahil pa rin sa epekto ng bagyo at ng habagat. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa Marikina, gayon din sa ilang bayan ng Pangasinan katulad ng Basista, Binmalay, Burgos, Calasiao, Infanta at Sampang Bayan. Wala ring pasok sa Bataan at ilang bayan sa Bulacan katulad ng Balagtas, Bocaue, Bulacan, Kalumpit, Hagonoy, Maykawayan at iba pa. Ganon din sa Santa Rosa sa Nueva Ecija. Wala ring face-to-face classes sa ilang lugar sa Pampanga tulad ng Arayat, Bacolor at Guagua. Damay rin sa suspensyon ang ilang bayan ng Zambales, probinsya ng Tarlac, maging sa Zambales. Habang suspendido rin sa ilang lugar sa Batangas, Balayan, Calaca, Lian at Nasugbu, pati na rin sa Cavite Province, San Pedro sa Laguna at sa probinsya ng Rizal. Nadagdagan pa ang bilang ng kumpirmadong patay sa pananalasa ng bagyong Enteng. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, umakyat na sa 15 ang patay. 15 rin ang sugatan at 21 ang nawawala. Aabot naman sa higit 440,000 pamilya o higit 1.7 million na individual ang apektado. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.